Hello guys! Hello para to sa lahat ng fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. Fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Tingnan natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Tingnan natin, fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. Fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. Okay, first card natin, fire sign, Leo, Aries, Sagittarius is listen. Listen. Okay, second card natin is number 10, 46, Healing Earth. Wow! Ang ganda ng baraha mo, talaga. Makinig ka dito sa tarot na to, sa message sa'yo. Kahit dalawa pa lang, sobrang ganda na ng baraha mo. Sinasabi sir dito na makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition, makinig tayo sa kung ano yung sinasabi ng katawan natin, katawang lupa guys. If sinasabi ng katawan mo na pagod ka, magpahinga ka. If sinasabi ng katawan mo na masaya ka, masaya ka. Sinasabi niyang malungkot ka, malungkot ka. Dito sinasabi ng baraha sa'yo na Healing Earth 4610. Siguro for several years or several months na hindi naging maganda yung takbo ng financial mo. Sinasabi ng baraha na yung financial mo, tangible, material things, ay posibleng mag-heal siya. The power to give and receive healing. So, bibigyan ka ng blessings. It's unlimited blessings. It's a miracle from the universe. Ito yung blessings na matagal mo nang pinagpipray. So, posibleng yung money, yung financial, ay maging balance na sa ngayon. Okay? Sinasabi ng baraha sa'yo dito, it's completion. It's achievements siya. So, makakatanggap ka ng financial help. Yung financial wealth mo ay continuous yung flow niya. Makakapag-share ka ng blessings, at the same time may mag-share sa'yo ng blessings. Lahat ng hard work mo ay hindi masasayang. Healing Earth, yung financial to diba? Yung pera, yung kaperahan mo ay gagaling siya. Siguro maraming buwan ka or taon na sobrang said na said yung pera mo. But dito sinasabi, lalo na doon sa mga workaholic na fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, sinasabi ng baraha sa iyo na eto na yung tamang panahon para ibigay sa iyo. It's right timing. Bibigay talaga sa iyo ng universe kung ano yung deserve mo na blessing. But make sure na ito lang doon sa may mga trabaho, may negosyo, or doon sa mga nagsasakripisyo. Pero kung wala kang trabaho, wala ka namang ginagawa, etong Healing Earth na to, pwedeng mag-heal, pwedeng makahanap ka ng trabaho, pero hindi yung mabilisan na may lump sum of money agad. Okay? So, mag-heal lang yung career mo, yung financial mo. Okay, first card and second card. Sinasabi ng baraha sa'yo dito is 10 of Pentacles and then 9 of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito na may mga fire sign na dumaan kayo dito sa 9 of Swords Yung parang sobra-sobra yung pamumroblema nyo dahil sa kawalan ng pera, walang mautangan, walang tao na pwedeng mag-offer ng pera, ganito. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na it's 9 of Swords, it's your hopes and dreams to diba? Maraming disappointments, maraming pagsisisi na naramdaman ka for the past few years. But sinasabi ng baraha sa'yo dito, nandito na yung 10 of Pentacles. So yung 10 of Pentacles ay nagsasabi sa'yo, fire sign, Leo, Aries, Sagittarius na, makakatanggap ka ng maraming pera. Okay? Hindi ito joke Sinasabi sa'yo ng baraha na, simula ngayon, pwede ngayon mismo sa araw na ito habang nanonood ka, may matatanggap kang pera, or pwedeng bukas, or kahapon nakatanggap ka, or sa makalawa. It's a lump sum of money, it's a financial help, it's pwedeng manalo ka sa kung ano man na palahok kung wala kang trabaho. Pero kung may trabaho ka, pwedeng may mga payments, payouts, bonuses. And yung iba sa inyo dyan, pwedeng may mga pautang kayo na pwedeng magbayad na sila sa ngayon. Okay, next card is Page of Pentacles and King of Wands na reverse. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung
king of wands dito is yung work mo. Sinasabi ng barahan na in the near future, posibleng dahil sa financially stable ka na, 'di ba? Like marami ka ng pera siguro, marami ka ng perang maiipon. During retirement or during the time na pwedeng nagbabakasyon ka, sinasabi ng barahan na magiging komportable yung financial mo sa usaping pera. Or ibig sabihin kahit na sa susunod na mga taon, kahit na wala kang trabaho, masusustain mo pa rin yung mga financial needs mo. Parang ganun. Okay, so Five of Swords, so sinasabi ng barahan sa'yo dito na walang regrets, 'di ba? Walang regrets, walang pagsisisi. Yung mga sacrifices mo, yung mga pagtitipid mo, pag-iipon mo, yung pagiging masipag mo, pagiging kumbaga hardworking mo, yung pagmo-multitask mo, ay ibibigay yan sa'yo ng universe ng doble-doble yung result. Okay, so the moon is all about illusion. So be realistic tayo, guys. So sinasabi ng baraha sa'yo na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. And in regards sa pamilya, sa relationship, sa emotion, sinasabi ng barahan na hindi lang pera yung magiging stable sa buhay mo, kundi yung emotion. Pwedeng maraming blessings, like maraming babies na parating sa pamilya, yung mga kamag-anak mo, or mga anak, or kapatid, or kung sino man, pamangkin, or asawa, emotionally, magiging harmonious yung takbo ng kanilang emotion. Okay, so Queen of Cups, sinasabi ng talagang nakikita ko sa'yo na magiging sobrang peaceful and, diba, Six of Cups. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na maraming nangyari sa nakaraan na pwedeng almost maging rason na masira yung pamilya nyo, emotion. But now, sinasabi ng baraha, it's recovery. Makaka-recover ka sa kung ano man na problema, makaka-recover ka sa kung ano man na stress, or makaka-recover ka sa kung ano man na hardships or obstacles. Okay, next is Eight of Cups. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, for sign Leo or Sagittarius, na posibleng ikaw ay nagpaplanong lumipat ng bahay, lumipat ng business, or magbago ng business ideas, di ba? Yung mga patterns mo yan. And yung iba, kailangan yung pag-isipang mabuti yan bago kayo gumawa ng desisyon. Okay? Maraming balita, maraming communication, maraming kwento na maririnig ka. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong maging matalino sa mga impormasyon na malalaman mo. Like for example, kung tungkol to sa relationship, kung may manligaw sa'yo, pag-aralan mong mabuti yung ugali niya, alamin mo yung background niya. And if you're in a relationship, if you're married or in a live-in partnership, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mag-iingat ka sa mga kwento sa'yo. Like may magkwento, alam mo yung asawa mo, nakita ko. No, kailangan mong maging maingat. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga taong magkakwento sa'yo. Thank you guys for watching. Bye!